Personal na nakiramay sina Pangulong Duterte at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa magkaanak na isang pulis na nasawi sa anti-drug operation. Napatay sa operasyon sa Pasay City noong January 4, si PO1 Enrico Domingo. Ayon sa misis ni Domingo, nangako ang Pangulo ng educational assistance para sa tatlo nilang anak. Nag-abot din daw ang Pangulo ng 20,000 pesos na cash. Bago nito, galing ang Pangulo sa Quezon City kung saan naman nakaburol ang anak ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pumanaw noong Biyernes ang 27 taong gulang na si Salvador Carlo Panelo III dahil sa komplikasyon sa puso dala ng Down syndrome. Tumagal na humigit kumulang 2 oras ang pribadong pagbisita ng Pangulo roon. Nauna namang dumalo sa buro si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Parehong namahagi ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Nina sa Camarines Sur ang mahigpit na magkalaban nitong nagdaang eleksyon. Sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos. Nakatutok si Talima Refran. Nag-ikot muli ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa mga kapwa Bicolanong nasalanta ng bagyo sa mga bayan ng Kanaman at Magaraw sa Camarines Sur. Pinangunahan din niya ang cleanup drive ng lungsod ng Naga. Ang problema kasi yung amount ng garbage. Hindi kayang i-pick up ng mga truck ng city. Kaya naisipan natin humingi ng tulong sa private sector. Dumating din at namahagi ng relief goods sa kalapit na bayan ng San Fernando ang mahigpit na nakatunggali ni Robredo noong eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos. Kasama niya ang pinsang si late Congressman Martin Romualdez. Alam natin ang pangangailangan nila, dapat tumulong tayo dahil ang laki ng tulong na ibinigay sa atin. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Tumanggi si Marcos sa tumanggap ng mga tanong tungkol sa ibang issue. Kasalukuyang tinatalakay ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Robredo noong eleksyon. Di man nagpang-abot kanina, sinabi ni Robredo na welcome ang lahat ng mga nais maghatid ng tulong sa kanyang mga kababayan. Napakadami nung nasalanta, napakaraming tulong ng kailangan. Kaya hindi ito panahon na iisipin natin yung politika. Mula rito sa Camarines Sur, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nagkatensyon sa pagitan ng panel ng Department of Justice at kampo ni Senadora Laila de Lima sa preliminary investigation ng mga kaso laban sa Senadora. Sinabi kasi ng kampo ng Senadora, hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng DOJ sa kaso. Nakatutok si John Consulta. Submitted na for resolution ang kasong isinampa sa DOJ na paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at Dangerous Drugs laban kay Senator Laila de Lima at sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa preliminary investigation, tinanong ng DOJ ang mga eksaktong sinabi umano ni Kerwin kay nooy Secretary de Lima sa Burnham Park sa Baguio noong November 19, 2015 na nakunan pa ng cellphone ng kanyang live-in partner. Sa una pa lang na binigay ko, alam na niya kung saan galing yung pera ko. Ang pera na binibigay ko ay galing sa drug money talaga. Ilang beses hiningi ng DOJ panel mula sa abogado ni Senator de Lima ang counter affidavit ng senadora. Pero git nito, di nila kinikilala ang jurisdiction ng DOJ sa kaso. Not only jurisdictional issues, Your Honor, we also ask for the inhibition of the panel of prosecutors. Under the rules, you're supposed to file your counter affidavit within 10 days. Today is exactly the 10th day. Maya-maya lang, tumaas na ang tensyon sa pagitan ng panel at kampo ni Senator de Lima. Your Honor, I'm asking for the minutes of today's hearing, Your Honor. We will give you a copy of the resolution. As I told you, we gave you all the opportunity to file your counter affidavit. I wanted to give you another opportunity, but you cannot give your commitment. Anyway, I don't want to raise your voice. No, Your Honor, Submitted na for resolution. If that is, please review your Rule 112. Gate ng kampo ni de Lima, nakahanda na silang gumawa ng ibang legal na hakbang sa mga darating na araw. John Consulta, nakatutok 24 oras. Nilinaw ni Mocha Uson na hindi niya hiningi sa Malacanang ang pagkakatalaga sa kanya bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sabi pa ni Uson, tatanggapin niya ang posisyon kahit walang sahod. At kung meron man, idodonate daw niya ito sa Duterte's Kitchen o sa mga DSWD Center. Manunungkulan siya hanggang Setyembre ngayong taon. Sa ngayon, makikipagpulong pa siya sa pamunuan ng MTRCB para lubos na maunawaan ang saklaw ng kanyang posisyon. Pero isa sa mga plano ni Mocha ay ang pag-alis ng tinawag niyang soft porn at kalaswaan sa mga teleserye. Sobra na daw ang kalaswaan o yung tinatawag na soft porn sa telebisyon, prime time pa nga.
Kaya yun po yung gusto kong pag-aralan, pagtuunan ng pansin kung paano matanggal ang soft porn. Past is past, nagbago na ako, matagal na yung pagpapasexy na yun. Kaya lang naman na ibabalik yan sa internet dahil inuungkat ng mga elitista, yung mga they think they are superior than ordinary Filipinos. So inuungkat nila yung mga pinagagawa ko noon, pinagsisihan ko na po yun at nagbago na ako. Pinasususpinde ni Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte ang jail warden ng North Cotabato District Jail dahil sa di manoy kapabayaan. Patuloy pa rin tinutugis ang nasa 100 pang mga pugante, kabilang ang ilang itinuturing na high-risk detainees. May report si Chino Gaston. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nakatakas na preso sa mga liblib at masusukal na kabundukan ng Cotabato. Pero tanging mga bakas na lang na nagdaan doon ang mga pugante ang nahanap nila, gaya ng mga iniwang tsinelas, malong at mga damit. May mga dahon ding may dugo na ginamit daw sa pampahid ng sugat. May mga nadaanan tayong mga tsinelas, may mga malong, mga kumot. Yun lang naman pang sa for the meantime na mga nadaanan namin, sir. 11 sa mga nakatakas na inmate ay tinuturing ng BJMP at pulis na high-risk detainees dahil sa mga kasong kinasangkutan ng mga ito. Si Gardo Samplona Usop, suspect sa pagpapasabog ng improvised explosive device sa overpass ng Kabakan noong 2014 kung saan isang namatay at 16 ang sugatan. At large pa rin sina Bobby Adsal Dangsulaw, Ali Kuyag Sultan, Bong Sulaiman Ambong, Jonathan Pangawilan, Nonoke Luay, Sam Hasan at Toto Batan, mga inmate na may kasong illegal possession of explosives. Sa huling tala ng mga otoridad, 46 na sa 159 na mga nakatakas na inmate ang nahuling muli. Samantalang 10 naman ang napatay. 2 sa pinakahuling nasawing inmate, napatay habang tinatransfer mula sa Kidapawan City Jail. Pabalik ng North Cotabato District Jail dakong alas 2 kaninang madaling araw. Kinilala silang sina Ginda Manalasa Angkil at Faisal Sambutol Bansilan na nagtangkarang tumakas habang tinatransfer pabalik ng kulungan. Ngayong araw sumulat si Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte kay DILG Secretary Ismael Sueno. Hiling niyang suspindihin ang jail warden na si Superintendent Peter Bongat Jr. dahil di umano sa lapses at negligence hinggil sa nangyaring jailbreak. Humihingi rin si Macasarte ng officer in charge sa mababakanting posisyon ni Bongat kung sakali. Mula Kidapawan City, Chino Gaston, GMA News. Posibleng manggulo ang Mauti Terror Group sa pista ng Itim na Nazareno sa Lunes po ito. Pero sa kabila nito, sinisiguro naman ng mga otoridad na handa sila para bantayan ang seguridad ng mga deboto sa Metro Manila. Para sa kabuuang detalye ng report na yan, alamin natin kay RH48 Sheila Edubas. Kumpirmadong may banta ng terorismo sa pista ng Itim na Nazareno sa Lunes. Ayon kay Interior Local Government Secretary Mike Sueño, batay sa intelligence report ay naglipa na ang galamay ng Mauti Terror Group sa Metro Manila na pwedeng maging bantang terorismo sa translasyon. Pero siniguro naman ang kalihim na handa ang gobyernong bantayan ng seguridad sa Metro Manila na nasa red alert status na. Ayon pa kay Sueño, ipinagpapa sa Diyos na lang nila ang kaligtasan ng publiko sa pista ng Itim na Nazareno. Nauna nang ibinulgar ng isang opisyal ng Intelligence Committee na lumitaw sa tactical interrogation sa mga naarestong suspect sa Davao Night Market bombing na kasama sa plano ng mga ito ang pag-atake sa prosesyon ng Itim na Nazareno na dinudumog ng mga deboto. Imbes na ikatuwa, ikinagalit ng isang pamilya sa Bulacan ang pagdating ng inaabangan nilang balikbayan box. Ang mga mamahaling bagay kasi na isinilid sa kahon, napalitan daw ng mga sira-sirang gamit. May report si Bernadette Reyes. Excited ang pamilya ng OFW na si Joan Villacorta nang sa wakas, dumating ang pinadalang balikbayan box mula Qatar. Bakit nga naman hindi? Laman ito ang 2 smartwatch para sa mga pamangkin at mga pabango para sa iba pang mga kaanak at kaibigan. Pero nang buksan ng balikbayan box, sirang bisikleta, plancha, lumang damit, LED lights at paputok ang tumambad sa kanila. Ang natira sa orihinal na padala ni Joan, mga sapatos at damit na pambata. Bago pa buksan ang box, may napansin na raw na kakaiba si Lenny. Damage na yung kahon. So, binuksan namin, nakita nga namin na gano'n ang laman.
Sabi ko, anak, bakit ganito yung box mo? Ang lambot ng ibabaw. Base sa tracking number ng package, noong December 26 pa dumating sa Pulilan, Bulacan Delivery Hub ang box, pero January 2 na nang ma-deliver ito sa kanilang bahay sa Barangay Sakdalan, San Miguel, Bulacan. Ngayon, may isa pa silang inaabangang package mula sa Qatar. Di maalis ng pamilya ng mangamba. Kanina, nagtungo na ang pamilya sa Department of Trade and Industry para maghain ng reklamo. I-endorso ng DTI Bulacan ang reklamo sa Fair Trade and Enforcement Bureau sa DTI Makati para maproseso ang reklamo. Umaasa ang pamilya na sa pamamagitan nito ay di na mauulit ang sinapit nila. Bigyan sila ng lesson na huwag na nilang gawin ulit. Kasi kawawa naman po yung mabibiktima nila. Sinubukan ng GMA News na makuha ang panig ng LBC, pero ayon sa tagapagsalita ng kumpanya, wala pa raw silang mabibigay na pahayag sa nangyari. Iniimbestigahan na rin ng kumpanya ang insidente. Bernadette Reyes, GMA News. Ginawara ng 2017 Tandang Sora Award si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa panayam sa kanya ng media, tiniyak ni Morales na matatapos ang investigasyon kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano bago siya magretiro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ika-205th birth anniversary ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, iginawad kay Ombudsman Conchita Carpio Morales ang 2017 Tandang Sora Award ng Quezon City Government. Parangal na iginagawa daw para sa matapat at masipag na serbisyo. Sa panayam, tinanong si Morales tungkol sa estado ng investigasyon ng kanyang tanggapan sa Mama Sapano case, kung saan namatay ang tinaguriang SA-44 sa gitna ng kanilang misyong arestuhin ang teroristang si Marwan. Sa January 25 na, ikalawang taong anibersaryo na maganap ang madugong enkwentro. Sabi ni Morales, patuloy pa rin daw ang investigasyon kung may pananagutan sa nangyari, kasama si dating Pangulong Noynoy Aquino. As far as the complaints against Aquino are concerned, siyempre in-investigate pa yan. Hindi naman pwedeng instant na i-assess mo na may probable cause or may ground to conduct preliminary investigation. Sa 2018, nakatakda ng magretiro si Morales at sabi niya matatapos ang investigasyon bago siya umalis sa serbisyo. Maybe this year, maybe next year, maybe no. Matagal pa yun, 1.5 years. So, wag mong sabihin it will take me 1.5 years to conduct investigation. Hindi naman siguro. Bukod sa Mama Sapano, nakasalang pa rin sa Ombudsman ang dalawa pang reklamo laban sa dating Pangulo, kaugnay na Disbursement Acceleration Program at sumunay pagkalugi ng gobyerno mula sa litamang paniningil ng bilyong pisong buwis sa isang kumpanya ng langis. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. FPJ Award ng pelikulang Oro pinababawi ni Senator Grace Poe. Gagawa ng paraan si Senator Grace Poe na mabawi ang FPJ Memorial Award na ipinagkaloob sa pelikulang Oro noong nakaraang Metro Manila Film Festival 2016 Awards Night. Ito ayon sa Senadora ay kung mapapatunayan na talagang may kinatay na aso sa isang scene ng nasabing pelikula. Dahil ditong kaya't inatasan ng Senadora ang MMFF Committee na imbestigahan ang naturang bagay dahil kung mapapatunayan o mano ay gagawa siya ng hakbang upang mabawi ang nasabing award na isinunod sa pangalan ng kanyang yumaong ama na si Fernando Poe Jr. Anya, hindi dapat malabag ang animal rights para lamang sa artistic license ng isang pelikula. Bagamat hindi umano siya parte ng committee na nagbigay ng FPJ Memorial Award, ngunit gusto umano niyang panatilihin ang value ng FPJ. Kasabay na nanawagan ang senadora ng administrative sanction sa producer ng sabing pelikula kung mapapatunayan ang naglalabasang balita tungkol sa pagpatay ng aso sa nasabing pelikula. Tulong pa siya sa pamunuan ng MTRCB para lubos na maunawaan ang saklaw ng kanyang posisyon. Pero isa sa mga plano ni Mocha ay ang pag-alis ng tinawag niyang soft porn at kalaswaan sa mga teleserye. Sobra na daw ang kalaswaan o yung tinatawag na soft porn sa telebisyon, prime time pa nga. Kaya yun po yung gusto kong pag-aralan, pagtuunan ng pansin kung paano matanggal ang soft porn.
past is past, nagbago na ako, matagal na yung pagpapasexy na yun. Kaya lang naman na ibabalik yan sa internet dahil inuungkat ng mga elitista, yung mga they think they are superior than ordinary Filipinos. So inuungkat nila yung mga pinagagawa ko noon, pinagsisihan ko na po yun at nagbago na ako. Pinasususpinde ni Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte ang jail warden ng North Cotabato District Jail dahil sa di manoy kapabayaan. Patuloy pa rin tinutugis ang nasa 100 pang mga pugante, kabilang ang ilang itinuturing na high-risk detainees. May report si Chino Gaston. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nakatakas na preso sa mga liblib at masusukal na kabundukan ng Cotabato. Pero tanging mga bakas na lang na nagdaan doon ang mga pugante ang nahanap nila, gaya ng mga iniwang tsinelas, malong at mga damit. May mga dahon ding may dugo na ginamit daw sa pampahid ng sugat. May mga nadaanan tayong mga tsinelas, may mga malong, mga kumot. Yun pa naman, yun lang naman pang sa for the meantime ng mga nadaanan namin, sir. 11 sa mga nakatakas na inmate ay tinuturing ng BJMP at pulis na high-risk detainees dahil sa mga kasong kinasangkutan ng mga ito. Si Gardo Samplona Usop, suspect sa pagpapasabog ng improvised explosive device sa overpass ng Kabakan noong 2014 kung saan isang namatay at 16 ang sugatan. At large pa rin sina Bobby Adsal Dang Sulaw, Ali Kuyag Sultan, Bong Sulaiman Ambong, Jonathan Pangawilan, Nonoke Luay, Sam Hasan at Toto Batan, mga inmate na may kasong illegal possession of explosives. Sa huling tala ng mga otoridad, 46 na sa 159 na mga nakatakas na inmate ang nahuling muli. Samantalang, Bakit nga naman hindi? Laman nito ang 2 smartwatch para sa mga pamangkin at mga pabango para sa iba pang mga kaanak at kaibigan. Pero nang buksan ng balikbayan box, sirang bisikleta, plancha, lumang damit, LED lights at paputok ang tumambad sa kanila. Ang natira sa orihinal na padala ni Joanne, mga sapatos at damit na pambata. Bago pa buksan ang box, may napansin na raw na kakaiba si Lenny. Damage na yung kahon. So, binuksan namin. Nakita nga namin na gano'n, ang laman. Sabi ko, anak, bakit ganito yung box mo? Ang lambot ng ibabaw. Base sa tracking number ng package, noong December 26 pa dumating sa Pulilan, Bulacan Delivery Hub ang box, pero January 2 na nang ma-deliver ito sa kanilang bahay sa Barangay Sakdalan, San Miguel, Bulacan. Ngayon, may isa pa silang inaabang ang package mula sa Qatar. Di maalis ng pamilya ng mangamba. Kanina, nagtungo na ang pamilya sa Department of Trade and Industry para maghain ng reklamo. I-endorso ng DTI Bulacan ang reklamo sa Fair Trade and Enforcement Bureau sa DTI Makati para maproseso ang reklamo. Umaasa ang pamilya na sa pamamagitan nito ay di na mauulit ang sinapit nila. Bigyan sila ng lesson na huwag na nilang gawin ulit. Kasi kawawa naman po yung mabibiktima nila. Sinubukan ng GMA News na makuha ang panig ng LBC, pero ayon sa tagapagsalita ng kumpanya, wala pa raw silang mabibigay na pahayag sa nangyari. Iniimbestigahan na rin ng kumpanya ang insidente. Bernadette Reyes, GMA News. Ginawa ng 2017 Tandang Sora Award si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa panayam sa kanya ng media, tiniyak ni Morales na matatapos ang investigasyon kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano bago siya magretiro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ika-205th birth anniversary ni Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, iginawad kay Ombudsman Conchita Carpio Morales ang 2017 Tandang Sora Award ng Quezon City Government. Parangal na iginagawa daw para sa matapat at masipag na serbisyo. Sa panayam, tinanong si Morales tungkol sa estado ng investigasyon ng kanyang tanggapan sa Mama Sapano case, kung saan namatay ang tinaguri ang SA-44 sa gitna. 10 naman ang napatay. 2 sa pinakahuling nasawing inmate, napatay habang tinatransfer mula sa Kidapawan City Jail. Pabalik ng North Cotabato District Jail dakong alas 2 kaninang madaling araw. Kinilala silang sina Ginda Manalasa Angkil at Faisal Sambutol Bansilan na nagtangkarang tumakas habang tinatransfer pabalik ng kulungan. Ngayong araw sumulat si Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte kay DILG Secretary Ismael Sueno. Hiling niyang suspindihin ang jail warden na si Superintendent Peter Bongat Jr. dahil di umano sa lapses at negligence hinggil sa nangyaring jailbreak. Humihingi rin si Macasarte ng officer in charge sa mababakanting posisyon ni Bongat
kung sakali. Mula Kidapawan City, Chino Gaston, GMA News. Posibleng manggulo ang Mauti Terror Group sa pista ng Itim na Nazareno sa Lunes po ito. Pero sa kabila nito, sinisiguro naman ng mga otoridad na handa sila para bantayan ang seguridad ng mga deboto sa Metro Manila. Para sa kabuuang detalye ng report na yan, alamin natin kay RH48 Sheila Edubas. Kumpirmadong may banta ng terorismo sa pista ng Itim na Nazareno sa Lunes. Ayon kay Interior Local Government Secretary Mike Sueño, batay sa intelligence report ay naglipa na ang galamay ng Mauti Terror Group sa Metro Manila na pwedeng maging bantang terorismo sa translasyon. Pero siniguro naman ang kalihim na handa ang gobyernong bantayan ng seguridad sa Metro Manila na nasa red alert status na. Ayon pa kay Sueño, ipinagpapasa Diyos na lang nila ang kaligtasan ng publiko sa pista ng Itim na Nazareno. Nauna nang ibinulgar ng isang opisyal ng Intelligence Committee na lumitaw sa tactical interrogation sa mga naarestong sospek sa Davao Night Market bombing na kasama sa plano ng mga ito ang pag-atake sa prosesyon ng Itim na Nazareno na dinudumog ng mga deboto. Imbes na ikatuwa, ikinagalit ng isang pamilya sa Bulacan ang pagdating ng inaabangan nilang balikbayan box. Ang mga mamahaling bagay kasi na isinilid sa kahon na palitan daw ng mga sira-sirang gamit. May report si Bernadette Reyes. Excited ang pamilya ng OFW na si Joan Villacorta nang sa wakas, dumating ang pinadalang balikbayan box mula Qatar. Personal na nakiramay sina Pangulong Duterte at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa magkaanak na isang pulis na nasawi sa anti-drug operation. Napatay sa operasyon sa Pasay City noong January 4, CPO-1 Enrico Domingo. Ayon sa misis ni Domingo, nangako ang Pangulo ng educational assistance para sa tatlo nilang anak. Nag-abot din daw ang Pangulo ng 20,000 pesos na cash. Bago nito, galing ang Pangulo sa Quezon City kung saan naman nakaburol ang anak ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pumanaw noong Biyernes ang 27 taong gulang na si Salvador Carlo Panelo III dahil sa komplikasyon sa puso dala ng Down syndrome. Tumagal na humigit kumulang 2 oras ang pribadong pagbisita ng Pangulo roon. Nauna namang dumalo sa buro si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Parehong namahagi ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Nina sa Camarines Sur ang mahigpit na magkalaban itong nagdaang eleksyon. Sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos. Nakatutok si Talima Refran. Nag-ikot muli ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa mga kapwa Bicolanong nasalanta ng bagyo sa mga bayan ng Kanaman at Magaraw sa Camarines Sur. Pinangunahan din niya ang cleanup drive ng lungsod ng Naga. Yung problema kasi yung amount ng garbage. Hindi kayang i-pick up ng mga truck ng city. Kaya naisipan nating humingi ng tulong sa private sector. Dumating din at namahagi ng relief goods sa kalapit na bayan ng San Fernando ang mahigpit na nakatunggali ni Robredo noong eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos. Kasama niya ang pinsang si Leyte Congressman Martin Romualdez. Alam natin ang pangangailangan nila, dapat tumulong tayo dahil ang laki ng tulong na ibinigay sa atin. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Tumanggi si Marcos sa tumanggap ng mga tanong tungkol sa ibang issue. Kasalukuyang tinatalakay ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Robredo noong eleksyon. Di man nagpang-abot kanina, sinabi ni Robredo na welcome ang lahat ng mga nais maghatid ng tulong sa kanyang mga kababayan. Napakadami nung nasalanta, napakaraming tulong ng kailangan. Kaya hindi ito panahon na iisipin natin yung politika. Mula rito sa Camarines Sur, sa Lima Refran, nakatutok 24 oras. Nagkatensyon sa pagitan ng panel ng Department of Justice at kampo ni Senadora Laila de Lima sa preliminary investigation ng mga kaso laban sa Senadora. Sinabi kasi ng kampo ng Senadora, hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng DOJ sa kaso. Nakatutok si John Consulta. Submitted na for resolution ang kasong isinampa sa DOJ na paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at dangerous drugs laban kay Senator Laila de Lima at sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa preliminary investigation, tinanong ng DOJ ang mga eksaktong sinabi umano ni Kerwin kay nooy Secretary de Lima sa Burnham Park sa Baguio noong November 19, 2015 na nakunan pa ng cellphone ng kanyang live-in partner.
Sa una pa lang na binigay ko, alam na niya kung saan galing yung pera ko. Ang pera na binibigay ko ay galing sa drug money talaga. Ilang beses hiningi ng DOJ panel mula sa abogado ni Senator De Lima ang counter affidavit ng senadora. Pero git nito, di nila kinikilala ang jurisdiction ng DOJ sa kaso. Not only jurisdictional issues, Your Honor, we also ask for the inhibition of the panel of prosecutors. Under the rules, you're supposed to file your counter affidavit within 10 days. Today is exactly the 10th day. Maya-maya lang, tumaas na ang tensyon sa pagitan ng panel at kampo ni Senator De Lima. Your Honor, I'm asking for the minutes for today's hearing, Your Honor. We will give you a copy of the resolution. As I told you, we gave you all the opportunity to file your counter affidavit. I wanted to give you another opportunity, but you cannot give your commitment. Anyway, I don't want to raise your voice again. No, Your Honor, Submitted na for resolution. If that is, please review your Rule 112. Gate ng kampo ni De Lima, nakahanda na silang gumawa ng ibang legal na hakbang sa mga darating na araw. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nilinaw ni Mocha Uson na hindi niya hiningi sa Malacanang ang pagkakatalaga sa kanya bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sabi pa ni Uson, tatanggapin niya ang posisyon kahit walang sahod. At kung meron man, idodonate daw niya ito sa Duterte's Kitchen o sa mga DSWD Center. Manunungkulan siya hanggang Setyembre ngayong taon. Sa ngayon, makikipagpulong